Sa isang bayan ng La Union, matatagpuan ang isang lugar na minsan nang naging sentro ng atensyon sa buong Pilipinas. So, andito tayo ngayon sa sagradong tubig nila na pinaniniwalaan po ng mga lokal na ito po ay naging milagro. Ang apparition site sa isang barangay sa La Union sa pagitan ng taong 1989 hanggang 1993. Naging kilala ang lugar dahil sa mga pangitain ng isang teenager. Pero matapos ang masusing investigasyon, opisyal na pinahatulan ng simbahan noong 1995 na ang mga pangyayaring rito ay walang supernatural na pinagmulan. Ayan, so marami daw pong pumupunta dito na mga may karamdaman. Sa kabila nito, nananatili ang groto sa Burol at patuloy na binibisita ng ilang deboto dahil sa tradisyon at paniniwala. At kahit ipinagbabawal ng simbahan ng opisyal na debosyon dito, may ilang malalayang grupo pa rin ng mga deboto ang bumibisita dahil sa isang bukal ng tubig na pinaniniwalaang nakakagaling. Sumusubok sila kung sakali man sila ay gumaling dito. Isara na natin yung gate. Hello, magandang araw. Ako si Aya Ghostly Hour at samahan niyo ulit tayo ngayon sa makabagong eksplorasyon kasama ang Team North Luzon Phantom. Ayan guys, so bago tayo umakyat doon sa pinakataas, meron na tayong nakita dito na abandonadong mga bahay. Doon tayo pupunta sa may hagdanan na yon. Dito meron silang mini bridge. Ayan. Pero sa ngayon wala namang umaagos na tubig kahit maulan. Ayan siya. Tapos dito guys, sa tabi ng rebulto na to guys, ayan. Merong napakalaking puno. Ayan. Bago ako magpatuloy sa aking eksplorasyon, inobserbahan ko na rin ang paligid. At sadya nga talagang napakaganda dito. Ayan guys, andito na nga tayo sa isang kinikilalang holy place dito sa lugar ng La Union na kung saan ito ay located sa gitna ng kagubatan. Ayan, kung makikita nyo at maririnig sa aking paligid, ayan, napakaraming ibon at napakaraming puno. Ayan. At dito sa lugar na to, mayroong mga abandonadong bahay din at hindi natin malaman ang dahilan kung bakit umalis yung mga dating naninirahan dito. Doon sila guys. Mamaya subukan nating puntahan yan kung kaya nating puntahan dahil sa ngayon wala pa akong nakikitang pwedeng daanan dahil punong-puno nga ng mga matataas na damo at malalaking punong kahoy. Pero subukan nating puntahan yon kasama ang Team North Luzon Phantom. So, akyat na tayo sa taas. Ayan guys, oh. Grabe. Wait lang. Akyat tayo. Sa pagkakataong ito, medyo nag-aagaw na nga ang liwanag at dilim. Yan yung dinadaanan ko. So, medyo papadilim na rin kasi. Kaya, ganito na ang kulay ng ating camera. Tumuulan-ulan pa guys. Ito yung pinaka-kapilya nila. Ngayon guys, yan. Kaya tayo dito. Ay, grabe oh. Oh, diba? May cross sila dito. Yan. Tingnan natin kung anong mga makikita pa natin sa itaas. Oh, grabe oh, paket pala to. Buti na lang may hagdanan, no? Ayan. Oh.
Guys, oh. Ano pa kaya meron dun? Pero puntahan muna natin to. Yan. Ano to? Oh, grabe. Sa palagay ko dito sa part na to, nagtitirik din sila ng kandila. Ayan. Alam niyo guys, struggle ngayon mag-explore dahil umuulan-ulan. At itong inaakyat natin ay basa-basa na syempre yung lupa. Ayan o. At padilim na rin. Kaya medyo, mahirap na mag-explore dito. Pero, go pa rin tayo. Ayan. Ano pa kayang meron dun sa itaas? Pero gusto ko nang bumaba sa Nandun na ata yung team Nandun na yung team. Puntahan natin doon. Siguro dito na lang ako dadaan, guys. Saan tayo dadaan? Pag tayo nadulas dito, ha. At mamaya, magkakandak tayo dito ng night exploration. Pababa na tayo. Ingat-ingat lang. Dahil basa-basa ang ating daanan at nadulas. Tabi-tabi po. Oop, ano yun? Ay. Grabe, oh. Ayan. Hello, Ian Lee. Meron ka na bang natagpuan? Meron po namin yung tubig doon. Ay, meron. Yung nakakagamot daw ng ano. Oh, talaga? Tara. Doon po na yan. Ay, saan po? Tinatanong ko nga po. Ay, sa baba po. Ano po yan? Caretaker po kayo dito? Oh. Asawa niyo po yung si kuya kanina? Oo. Sige po. Dito pa daw siya nag-iigib. Si ate. Ang guys, ang laking puno nito, oh. Oh, grabe. Nawala yung ilaw. Guys, oh, laki. Oh, di ba? Tabi-tabi po. Tara. Nandun si Dexis. Ang laki ng ugat niya, grabe, oh. Ay. Oh, no? Tabi-tabi po. So, ayan guys. Magagamit na tayo ng ilaw dahil dumidilim na nga. Ayan. Ang lalaki ng puno dito. Grabe, ang lalaki ng ugat. Oh, grabe guys, oh. Ganda. Kala ko may nakaputi doon. Nagdalawang tingin pa ako. Ayan guys, so dito na tayo. Ayun, meron daw balon dito at sabi nung nasa lubong namin na nakakagaling daw po yung tubig dito. Yan, may balon dito guys, ha. Wow. Ano yung pwedeng inumin? Pwedeng inumin. Wow. Pwedeng ipaligo. Uy guys, pwedeng inumin. Gamot. Pwedeng inumin, pwedeng ipaligo daw guys. At si ate kanina na nasa lubong natin, dito po siya kumuha ng tubig. Inumin daw po nila yan. Tapos sinan mo. Grabe guys, pakita ko sa inyo. Guys, oh. Dito kumukuha yung ibang lokal dito guys ng tubig. Inumin. Pwede rin daw pong ipaligo ito. Ayan. At laging puno ang tubig na ito. Yan guys, tingnan nyo. Punong-puno talaga siya. Hindi daw yan nauubusan ng laman guys. Kahit na anong igib nila. Ano yan? Malalim siya? Mababaw lang. Grabe, oh. Tapos, marami daw pong pumupunta dito ng mga matatanda. At parang pinaniniwalaan po kasi nila na ito daw pong nilalabas ng tubig na to ay pwede pong makagaling. At yun, kumbaga siguro yung iba dito nagkakaroon na ng panata. Kaya nadadalaw nila tong lugar na to. Ayun siya guys. Ito guys, so tingnan nyo. Kung papapansin nyo, pinagawaan po nila ito ng pinakabahay nitong sagradong tubig na sinasabi nila. At pinaniniwalaan. Ayan. So, andito tayo ngayon sa sagradong tubig nila na pinaniniwalaan po ng mga lokal na ito po ay nagmimilagro. Ayan. So, marami daw pong pumupunta dito
na mga may karamdaman. Sumusubok sila kung sakali man sila ay gumaling dito. Isara na natin yung gate. Sarap na po. Ayan guys. At pagkatapos nga naming pinuntahan ang sagradong tubig, agad na kaming dumiretso sa mga bakanting bahay na natanaw namin kaninang umaga. Ang guys, ang laki ng ano, oh. Punggat. Hindi tumatalab yung flashlight ko dito. Okay. So ayan guys, punta na tayo dun sa abandonadong bahay na sinasabi ko kanina. Saan kaya tayo dadaan dyan? Dito? Oh, ang daanan natin oh. Di. Apya. Uy, balon. Ay. At dahil papadilim na nga at maulan pa, medyo nahirapan nga kami sa pag-akyat papunta sa mga abandonadong bahay. Agi, madulas! Okay, so, akyat na tayo dito. Itong mahirap kapag walang pang grip yung flashlight natin kasi both hands natin may hawak-hawak. Ayan. Uy, konting kamali lang dyan oh. Konting kamali mo lang, pwede ka nang malaglag mula sa aming kinatatayuan pababa. Dito tayo ngayon sa natatanaw nating bahay kanina, nang maliwanag pa. Actually, pinuntahan namin to kanina, pero binalikan natin to ng ganitong oras na madilim na. Sobrang, dilim na dito guys. Ayan, tingnan nyo. Pinanggalingan namin, no. Oh, hindi na halos ayaw tablan ng flashlight ko guys. Ayan, oh. Pag wide na siya, ayaw ng tablan. Ayan. Sa aming pag-iikot, wala kaming ibang maramdaman na kahit na ano. Sobrang payapa lamang ng paligid. So, yan na guys. Nakalapit na tayo dito sa tinuturo ko kanina na abandonadong bahay ka ako. Pero ito CR. Yan, CR. Hindi ko na masyadong itututukan. Ito naman, oo nga, kantin nga siya. Kantin type siya guys. Siguro, napag natin to. Ayan, wait lang. Siguro guys, itong kantin na to ay para to sa mga yung mga bumibisita dito dahil may nakapagsabi sa amin kanina na itong lugar pala na to ay dinadalaw o dinadayo most especially ng mga mga senior people natin. At sa aming pagpapatuloy sa pag-iikot, wala kaming kahit na anong maramdaman na negatibo. Basta puro tahimik at ingay lamang ng mga ibon ang aming naririnig. Grabe guys. Ano to, CR? May CR to. Pero hindi ko na masyadong ipopokus. Talagang wala na to guys. Tabi-tabi po. Yan guys, oh. Grabe, no? Wala tayong ka-idea guys kung ano bang nangyari dito. Pero,
Ayun nga. Siguro, kaya iniwan na rin nila to sa kawalan ng access po sa mga pinakamalapit na pangangailangan ng mga tao, syempre. Ayan. Ang nakakatakot kasi dito yung ahas. Tsaka, ang dulas guys. Meron kaming daanan dun kanina na, ano, ang hirap daanan kasi konting kamali, laglag. Parang humihina na yung flashlight ko guys. Oh. Puro CR, ano? Sa kabila CR din. At dahil wala naman kaming napansin na kakaiba o kahit na anong negatibong bagay sa itaas, nagpa siya kami na bumalik na sa aming pinaka-base at akyatin naman ang likod na bahagi ng lugar. So ayun guys, punta naman tayo doon sa isang ibulto doon sa taas. Ayan. At sobrang daming akyatin. Nararamdaman ko na masakit na ang aking mga binti at hita sa kakaakyat pababa dito sa location na to. At alam nyo ba, ang aming dadaanan mamaya ay sobrang sukal pa. Ayan. Ay. Oh, ito isa. Ayan. Doon pa tayo galing. Ayan guys, grabe. Sobrang ubat na to guys. Ayan o. Grabe. Wala talaga tayong ibang makikita dito kundi mga kakahuyan at walang ibang maririnig kundi mga ingay ng ibon. Ayan guys, so lapitan natin ito. Ayan guys. Diba? Sobrang creepy. At dahil nga wala naman kaming ibang naramdaman o anumang na-experience dito nakakaiba, kami ngayon nagpa siyang huminto na at umuwi. Hanggang dito na lang ang kwento. Until the next mystery with Aya Ghostly Hour. Explore, discover, believe.